Nakausap po natin na ang mga chief of police, nagpakita po sila ng kanilang mga statistics pagdating po doon sa peace and order situation dito sa Nueva Ecija for 2024 at bumaba naman po yung kanilang mga crime incidents kung ikukumpara po natin yan noong 2023 at ipinakita rin po nila sa atin yung kanilang update pagdating po sa security preparation for the election. So siguro by now alam nyo naman po na yung Nueva Ecija, isa yan palagi sa binabantayan natin tuwing election. Meron tayong mga initially na mga lugar na napasilalim po sa mga election areas of concern. So ang objective po natin kung bakit natin pinag-uusapan ito ay mabawasan yung mga areas under election areas of concern at the only way we could do that is ma-address natin yung mga tinatawag nating mga election risk factors kagaya ng private armed groups, yung mga intense political rivalry. So ang bilin ko at ang utos ko sa ating mga chief of police ay siguraduhin na maiwasan yung pagkakaroon ng iringan at tensyon sa mga kandidato kasi yun ang maaaring pagsimulan ng kaguluhan. Kaya nagpapalagay tayo ngayon, nagde-designate po tayo ng mga focal person, mga liaison officer sa mga kandidato para kung ano man po yung mga concern nila ay ma-address po kaagad natin at hindi sila iisipin na meron tayong pinapanigan. At sa importante po, ang bilin ko sa kanila is to level the playing fields to make sure na hindi tayo maakusahan na tayo ay namumulitika at meron tayong papabukan para sa election na ito. Binanggit po kayo ma'am na health withdrawal kanina sa speech niyo. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun sir, kapag meron po tayong mag-validate na mga information na meron po tayong mga pulis na nagpo-provide po ng security escort kanino man na hindi po otorisado ng COMELEC dahil sa ngayon po ay nasa ilalim po tayo ng election period. Lahat po ng galaw po natin yan, kasama na rin nyo po yung pagpo-provide po ng security details sa mga kandidato, ay dapat po yan ay meron pong pahintulot ng COMELEC. Kapag meron po tayong mamamonitor at mabavalidate po na nagbumoonlighting po as security escort kanino man, ay corresponding criminal and administrative cases will be filed against them. At yung sinabi ko kanina na heads will roll, that will include the immediate relief po ng chief of police and even the provincial director if they fail to implement action kapag kami mga ganito pong report na nakakarating sa atin. Ma'am, may report na kayong hawak ma'am. Meron po bang kasama sa Nueva Ecija na nakarating sa inyo? Meron akong report na nahawak kahapon. It was submitted to me and it's still subject to validation at hindi ko muna po sasabihin kung saan pong probinsya po yun. But yes, one of the reports I received yesterday is the alleged moonlighting of some PNP personnel providing unauthorized security detail to a particular individual po. So iimbestigahan po natin yan at kapag meron po tayong nabuo po na ebidensya ay criminal cases and admin cases will be filed against those responsible for allowing these activities to persist even though meron na pong instruction to pull out lahat po ng mga unauthorized security escorts.